Soto, matatanggal na bilang Senate President. Inaayawan na daw ng mga kasamahan. Naku po. Gago! Kasi naman mga kababayan, itong si Soto, inaraw-araw na talaga yung pagiging... Gago! Nung isang araw, ayaw galangin ng Supreme Court at kesyo palitan daw yung konstitusyon. This time around, yung tungkol naman sa hirit niya sa China, naku talaga, oo. Gago! Matagal na ba itong ganire? O ngayon lang at tila iniulyanin na. Anyway, alam mo, pag-usapan natin yan kasi meron tayong nasagap na balita na meron daw ng umaayaw sa kanya. Dahil nga daw sa pagiging parang anggulo na, parang nilalaglag niya ng mga senador. Parang iniisip niya lang ay sarili niya. Kayong mga senador naman, kung kayo ay nasa tamang katinuan pa, baka namang makapag-isip-isip kayo na palitan nyo na yung leader nyo kasi nasisira ng integridad ng Senado, bumababa na yung trust ng mga Pilipino dyan sa Senado dahil dyan sa inyong Senate President. Alam mo, kung walang delikadesa itong si Soto, baka naman pwede nyo nang palitan dahil nasa sa inyo naman yan di ba? Yung trust and confidence ng mga kasamahan niya. Balita ko naman, talagang marami nang umaayaw sa kanya. Aba. Anyway, tingnan natin sa mga darating na araw, At tingnan natin kung matitiis pa ng mga senador yung mga kabobohan nito ni Soto. Naku po, grabe. Gago! Tingnan natin mga kababayan kung talaga bang merong siyang na umuugong na pagpapalit dyan sa Senado. Pero alam nyo mga kababayan, bago yan, balikan lang natin itong latest bubo niya. Itong kanyang latest na sablay dito po sa nangyari mismo sa sa Senado nung nakaraang parabagang debate tungkol dito sa resolusyon na ipinapasa nila patungkol sa China. Panoorin po natin ito Yung ban China, meron silang coordinates. May coordinates ba? Wala Tayo nga, may baseline survey law Sila wala Kung ano mangkinin kanila So, I want to find out where are the coordinates of China in the West Philippine Sea. Ayan po yung mapa ng China. Makikita po ninyo yung 6.1. Yan po ay nakatala doon sa International Hieroglyphics Organization or S23. Lahat po ng coordinates nandyan. Yun lang, patay tayo dyan. Gago! Kahapon, pinoint out ko na sablay na nga po yung kanyang hirit na coordinates. Sablay na nga Bakit to kasablay? Una sa lahat, ang pinag-uusapan natin dito, yung coordinates natin. Kaya nga sinasabi ito paulit-ulit ni Marcoleta, yung sinasabi nating mapa ng West Philippine Sea, hindi pa ito ina-acknowledge ng international. Kaya nga kung titingin kayo mapa mula sa Amerika, gawang Europa, gawang Japan, sa mapa nila ang nakalagay pa South China Sea. Kasi nga yun ang ina-acknowledge ng international body na ito'y South China Sea. Okay? Dahil hindi tayo nagsasubmit ng coordinate natin. Yun yung sinasabi ni Marcoleta Bago natin ipaglaban kung ano mang desisyon dyan, gumuhit na tayo. Ito sabihin natin, at hindi lang gumuhit kasi ganun daw yung ginawa nung nakaraang Congress Ibig sabihin yung nakaraang Senate, yun daw yung ginawa, pinagtalunan pa daw nila ng ilang oras yung kay Tolentino. Hindi yun ang punto Kasi pagdating sa foreign issues, hindi pa pwedeng gagawa lang tayo ng batas at aangkin lang, sasabihin natin, atin to, gagawa lang tayo ng batas at sasabihin natin, hindi, ito yung aming batas, amin yan, ganito yan. Hindi pa pwedeng ganon. Dapat sinasagmit yan sa UN at ito sinasabi natin, ito yung aming linya. Kasi ganon nga yung ginawa ng China. At eventually sinabi na parang hindi tama yan. Hindi yan. So dapat
tayo, mag-submit din tayo doon sa body at sabihin natin, oy, ito yung mapa namin. At ito ang dahilan kung bakit sinasabi naming amin ito. Yun yung sinasabi ni Marcoleta. Tapos biglang hihirit si Soto kahapon na sinabi niya hindi, ano lang yan, bakit? Yung China ba meron na coordinates? Alam mo mga kababayan, wala naman po masama maging bobot at saka tanga. Sa totoo lang hindi ko sinasabing bobo, tanga si Soto Sa buhay, lagi ko to sinasabi sa lahat ng mga tao. Tayo po ay merong kakulangan sa mga kaalaman, di ba? Walang problema 'yun Normal naman na hindi mo alam ang lahat ng bagay. Pero kung alam mo na ngang hindi mo alam ang lahat ng bagay, dalawang bagay ang wag mong gagawin. Hindi, dalawang bagay ang importante pala. Number 1, wag kang magmarunong kung hindi mo alam. Okay? Kung medyo hindi ka naman eksperto sa bagay niya, wag kang magmagaling, wag kang magmarunong. Pangalawa, hindi mo na nga alam, mag-research ka. Ang problema dito kay Soto, yung dalawang pointers na yon, pareho niyang dinisregard. Ano yon? Yung wag ka magmagaling, nagmagaling siya. Hindi siya dapat mag-research ka, hindi siya nag-research. Kaya tuloy ito nangyari sa kanya. Kaya nga po pinoproblema natin, hanggang ngayon, wala pa po tayong ganyan. Kasi bago po tayo makapagpatala ng ating sariling pangalan ng dagat, katulad ng West Philippine Sea, hindi lamang po declaration ang kailangan natin Kasi yan yung ginawa ng Senado. Yan pa yung tumatawa-tawa pa sila Subiri, sinasabi na, hindi, pinag-usapan na namin yan Pati si JB nakikisali sa tawa, nakikita ko sa background. Hindi, napag-usapan na, napagdebatehan na namin yan. Matagal na yan Yan yung last Congress pa Di ba, pinag-usapan na namin yan, bla 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 bla. Oo, hindi yun ang issue doon yung tayo nag-declare. Hindi. Kailangan natin itong isubmit sa international organization na kung saan ay ina-acknowledge nila dapat yun. Declare tayo ng 200. Alam nyo ba, parang yung, halimbawa, yung ultimo ngang naalala ko ito nung nagkaroon ng EDSA 2 ba yun, yung kay Erap. Di ba? Yung pinatanggal si Erap sa posisyon sa Malacanang. Naalala ko yun Tapos si Gloria ang inilagay. Marami nag-question doon. Kini-question nila. Pero alam nyo kung paano na-establish na si Gloria na ang presidente? Nung in-acknowledge at kinongratulate na ng ibang bansa. Kasi hindi pwedeng tayo lang. Even if we have laws, even if we have our own system, kailangan i-acknowledge pa rin. Especially, yun yung presidente inirerespeto yung yung pag-acknowledge ng ibang bansa. Lalo na yung usapin ng international issues like etong West Philippine Sea. It has to be acknowledged by other countries as well. Or not other countries, I'm sorry. The international body na naglalagay ng mapa na yan sa coordinates. Di ba? Ito, panoorin natin. Nautical miles. Hindi naman po tayo nagdi-deposit ng mapa na may coordinates doon sa United Nations. Wala pong mangyayari. Yun po yung proseso Tingnan po ninyo yan. 6.1, yan po yung South China Sea. Hindi po ninyo makikita ang West Philippine Sea. Kaya po... may coordinates sila. Si Soto, dahil nga sa nagmamagaling at hindi marunong mag-research, hindi niya alam ito. Alam mo, trending tuloy ito sa social media. Ang sama nito. Alam mo ako ipupusta ko sa inyo. Ipupusta ko sa inyo, bababa ang trust ng mga Pilipino sa Senado dahil kay Soto. Bababa. Yung tiwala, yung ratings ay mawawala. Bababa po yan dahil dito kay Soto. Kaya nga alam mo Soto, kung ako sa'yo, kung meron kang delikadesa, kung meron lang naman. Kung meron ka pang natitirang kapirasong dangal, baka naman gusto mong bumaba na lang sa pagiging Senate President. Mas maganda ka, bumaba ka, mag-resign ka na rin senador kasi sayang yung binabayad ng taong bayan sa iyo. Sayang naman yung pagkaltas sa tax namin, napupunta sa yung ilang bahagi. Hindi, kaya nga ako, alam mo ito walang biro to. Sabi ko nga,
ako'y talagang natutuwa at hindi nagsisisi na ibinoto si Marcoleta at kinampanya. Dahil alam mo yon, dito si Marcoleta talagang hindi ito yung simpleng senador o simpleng mambabatas. Ngunit ito ho'y marunong mag-research. Ito ho'y marunong mag-research at pag siya ho nagpresenta may ebidensya. Pag siya ho ang nagsalita ay talaga namang meron. Sabi nga nila, di ba, parang ito yung lalaking version ni Miriam Defensor. Ako, naniniwala ako. Syempre, there is no such thing as talagang entirely pareho. But, yung talas ng isip, hindi ko talaga, hindi ko pagsisisihan na ibinoto natin ito si Marcoleta. Kaya pag ito tumakbo pa sa susunod o kung saan mang posisyon, ikakampanya ko ito. I will volunteer and campaign for this person. We need people like this in the government. Oh, walang biro. Ay nagtatalo dahil yung ating West Philippine Sea kailanman hindi mag-a-appear dyan hanggat hindi po nagagawa ni Commodore Tariela yung dapat niyang gawin. Imbes na gawa na siya ng gawa ng caricature, dapat mag-submit na siya nung mga coordinates na kailangan po para ngayon makapagpatala tayo ng sarili nating pangalan ng dagat. Ito nga po kaya ako kahit napakahirap ay gusto nating pag-aralang mabuti kasi dito po nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Akala natin may nangunguha ng saang ganang atin, samantalang yung sa ganang atin, hindi pa naman natin alam kung hanggang saan ba siya. Kaya po disputed ngayon Kahit na po in-award ang... Iyan po always remember this. Ang tawag po dyan, disputed. Ang tawag po ng international na samahan o itong UN ay disputed islands. Kaya ang hirap kasi... maunawaan ng iba ito We are not pro-China. But we have to understand this so that we know how to negotiate. Unless we understand the facts, we cannot negotiate. Ang problema, ginagamit kasi ito ng mga tarantado, mga putang inang mga pinklawan at makakaliwa para sa 2028. Iniisip nila, hindi kasi mukhang makabayad niya ipaglalaban natin ang ating island. Oo, tama kayo, kailangan natin ipaglaban yan. Pero dapat ipaglaban natin ng tama. Going to the court is not enough. Ano ibig ko sabihin? Kunwari, ikaw, gusto mo ipaglaban yung kaibigan mo na may kaso, meron siyang kinasuhan na may ginawa ng illegal sa kanya o krimen sa kanya, yung isa niya po ang kaibigan. So gusto mo siyang tulungan. Hindi lang basta, alam mo yon, you just go where the crowd is, yung sasabihin mo, hindi, tara, ipaglaban natin yan, ipaglaban natin. Oo, iyan yan, oo, mali yun. Gago yung isang yun, tarantado yung isang yun, ipaglaban natin. Hindi pa pwedeng puro ganun. You have to know the facts. You have to really know the evidence para pag inilapit natin sa korte, pag nakipaglaban tayo, hindi tayo ampaw. Ang problema kasi, pag hindi natin alam yung facts, ampaw ang laban natin. Yun yung sinasabi ni Marcoleta dito. Itala natin sa UN yung coordinates para pag tayo talaga nakikipaglaban, nakikipag-negotiate, we can do that. Ang problema, dahil nga sabi ko nga diba sa inyo, a lie mention once is a lie. But a lie, o yung kasinungalingan, repeated many times, it's going to be the truth. Ang problema nangyayari ngayon, lagi yung, hindi, di ba nanalo na tayo sa arbiter ruling, nanalo na tayo, hindi yun Hindi po yun ang kahulugan nun. Kaya ang hirap maunawaan ng iba na para bagang ano ba talaga? Atin yan. Oo, atin naman talaga yan. Kaya dapat nga nating ipaglaban ng tama. Yun ang sinasabi ni Marcoleta. West Philippine Sea o yung ating exclusive economic zone, it's still a disputable waters. Dahil nga, wala pa tayong coordinates na isasubmit na nire-require po sa atin. Yung EEZ, ulitin natin ibig sabihin tayo yung merong kasi ang akala ng iba, ang sinabi ng arbiter ruling, atin yan. Hindi sinabi ng arbiter ruling yon. Ang sinabi na EEZ natin yan. Etong bahagi na ito. Ibig sabihin, ikaw may karapatan sa isda, ikaw may karapatan sa pero hindi sa iyo yan.
Kasi walang may pwedeng magmay-ari ng karagatan. Ngayon, kaya nga nagiging disputed dahil may island, mali po ang China. Ako naniniwala, mali. Dahil nagtayo sila ng ano doon, ng sabi nila mga istruktura. Tama, mali sila. Kaya tamang ipaglaban natin yun. Pero dapat alam natin kung paano natin ito ipaglalaban. Ang problema, yung iba sakay lang na sakay, hindi naman alam, katulad na lang nito ni Soto, yung mga hirit niya sablay. Kaya tuloy, naiinis na nga yung mga ibang senador dahil number 1, nilalaglag niya yung kapwa niya senador. Number 2, puro sablay na siya sa mga statement niya. Mantakin mo, ito yung statement niya as a Senate President, ang statement niya mali ang Supreme Court, kailangan baguhin ng konstitusyon na, kung ganyan din naman, hindi pwedeng manghimasok ang Supreme Court sa anumang rules na ginawa ng Congress, hindi pwede yun. Kahit sinong matinong abogado, magsasabi, the final arbiter sa lahat ng bagay pagdating sa interpretasyon ng batas, walang iba kung hindi Supreme Court. That's the final arbiter. Pag sinabi mong final na yun. Even if you do not agree, it is still final. Diba ho? Napakalinaw po nun. So sumablay na naman si Soto doon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y